Ang halumigmig ay bumubukol sa dingding ng kanilang maliit na silid sa squatter, iwan ng mga batik ng amang na parang mga lumang anino. Sa sulok, sa isang kumot na pinagsama. Mahimbing na natutulog si Lila. 4 na taong gulang, ang kanyang maliit na katawan ay nakayakap sa kanyang manika. Ang hininga niya ay tanging musika sa tahimik na gabi para kay Elena na nakaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader at ang mga mata ay nakatitig sa dilim. Ang kalye sa labas ay puno ng ingay, ang tahol ng aso, ang lagapak ng sasakyan, ang malabong tunog ng karaoke mula sa kabilang kanto. Ngunit sa loob ng kanilang silid, tanging ang tibok ng puso ni Elena ang naririnig. Ate, ang galit na tibok na yon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa takot. Isang papel ang nakalatag sa kanyang kandungan. Ang mga letra ay malinaw sa dilim. Isang abiso ng pagpapalis. Hindi na niya kayang bayaran ng renta sa linggong ito. Ang amo, si Aling Nena, ay hindi nagbibigay ng tawad. Wala kang bayad, wala kang tirahan, ang matalim na mga salita nito kaninang umaga, na tila mga kutsilong tumutusok sa puso ni Elena. Si Elena Rodriguez, 28 taong gulang, ay matagal nang nagpapanggap na matapang. Nanggaling siya sa probinsya, dala ang pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay sa Maynila, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lila. Ngunit sa loob ng 4 na taon, mula nang ipanganak si Lila, ang Maynila ay tila isang higanting halimaw na patuloy na lumulunok sa kanya punti. Hanggang sa maubos ang lahat ng lakas niya. Ang kanyang trabaho bilang janitress sa Sampaguita Resorts, isang maranyang hotel na pag-ari ng De La Cruz Holdings, ay sapat lang para sa pagkain at paminsan. Minsang gamot ni Lila. Ang renta ay palaging isang labanan. Ngayon, natalo na siya. Saan sila pupunta? Sino ang tutulungan sa kanila? Napapikit si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa papel. Hindi niya maaaring ipaalam kay Lila na natatakot siya. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang humanap ng paraan. At sa gabi ring iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang nakakabagbag. Damdaming desisyon ang nabuo. Wala siyang choice. Kailangan niyang dalhin si Lila sa Sampaguita Resorts. Ang dilim ay tila mas makapal sa mga kalsada patungo sa Sampaguita Resorts. Ang mga ilaw ng sasakyan ay naghuhugis ng mga anino sa mukha ni Elena habang karga niya si Lila na mahimbing pa rin natutulog. Ang resort ay parang isang palasyo na nagliliwanag sa gabi. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ang kaibahan nito sa madilim at maalikabok na kalye kung saan sila nanggaling ay tila isang malupit na biro. Palihim na pumasok si Elena sa rear entrance, dumaan sa mga loading dock at storage area. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Malaki ang posibilidad na mahuli siya. Bawal ang mga bata sa resort, lalo na sa gabi. Kung mahuli siya, mawawalan siya ng trabaho. Ngunit ano pa ba ang mas masahol pa sa mawalan ng tirahan? Dinala niya si Lila sa isang maliit na stockroom sa ilalim ng hagdanan, isang lugar na karaniwan niyang ginagamit para sa mga supla ng paglilinis. Lila, anak, dito ka muna ha. Bulong niya, inilapag ang bata sa sahig na may inilatag na malinis na karton at kumot. Matulog ka lang dito.
Pabalik si Mama pagkatapos ng trabaho. Nagising si Lila. Ang kanyang malalaking mata ay kumukurap. Kurap sa dilin. Mama, bakit tayo dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing. Wala lang, anak. Kailangan ni Mama magtrabaho. Sandali lang po. Hinaplos ni Elena ang buhok ni Lila. Sinubukang maging kalmado. Huwag kang lalabas dito ha. Mangako ka kay Mama. Tumango si Lila. Kinuha ang kanyang manika. Opo, Mama. Dito lang po ako. Ngunit sa kanyang maliit na mukha, nakita ni Elena ang bahagyang pagtatakot. Sa loob ng sumunod na 5 oras, nagtrabaho si Elena na parang robot. Nililinis niya ang mga banyo, pinupunasan ang mga labi, nililinis ang mga basurahan sa mga silid na iniiwan ng mga bisita. Ang bawat pagtikin, bawat anino ay nagpapadali sa kanyang puso na kaba. Paano kung mahuli si Lila? Paano kung magkasakit siya sa lamig? Ang Sampaguita Resorts ay isang labirint ng mga pasilyo at silid na bawat isa ay may sariling kwento ng karangyaan at pagmamalabis. Ngunit kay Elena, ito ay isang madilim na bilangguan na naghihiwalay sa kanya, sa kanyang anak. Sa bawat pagpunas ng mop, sa bawat paglilinis ng salamin, ang kanyang isip ay patuloy na nasa stockroom, kasama si Lila. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis siya ng mga banyo sa 3rd floor, tila may narinig siyang mahinang tunog, parang iyak ng bata. Ngunit agad niyang ipinagwalang. Pahala. Pakaguni. Guni lang niya. Bunga ng pagod at pag-alala. Patuloy siyang nagtrabaho. Hindi alam na ang kanyang hinala ay hindi guni. Nguni. Si Lila, sa kabilang banda, ay hindi nakatulog. Sa simula, sumunod siya sa sinabi ng mama niya. Pinagmasan niya ang kanyang manika. Inawitan ito ng isang tahimik na kanta. Ngunit ang dilin ay tila lumalaki at ang mga anino ay tila nagsasayawan sa paligid niya. Nami. Miss niya ang init ng mama niya. Nami. Miss niya ang mga bulong nito. Pumamon siya. Ang kanyang maliliit na paa ay dahan. Dahang gumalaw sa malamig na sahig. Tumingin siya sa pinto. Narinig niya ang mga yapak ng mga taong naglalakad sa labas at ang mahihinang tunog ng musika. May pamilyar na tunog sa isang banda, ang tunog ng isang kanta na minsan nang kinanta ng mama niya. Ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Dahan. Dahan niyang binuksan ang pinto, inilabas ang kanyang ulo. Ang pasilyo ay mahaba, may ilaw, at walang tao. Hindi ito katulad ng madilim na pasilyo sa kanilang bahay. Ito ay malinis, nagliliwanag, at may malalaking bintana na nagpapakita ng kalangitan. Nagsimula siyang maglakad, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mama niya. Dala niya ang kanyang manika. Dahan siyang naglakad hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng resort na mas tahimik, mas madilim. Ito ay isang hardin ng mga estatwa, puno ng mga matatandang bato na parang mga higanting tao. Ang mga estatwa ay may mga mukha na tila malungkot at ang mga matatangkad na halaman ay bumubuo ng isang labirin. Nagpatuloy si Lila sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang malaking, lumang pinto na may inukit na mga disenyo. Tila ito isang kakaibang pinto, puno ng misteryo. Sa kabilang dako, naririnig niya ang tunog ng tubig na bumabagsak. Akala niya, baka naroon ng mama niya,
Dahan. Dahan niyang binuksan ang pinto. Ito ay isang mas lumang bahagi ng resort, isang mahabang pasilyo na may mga nakasarang silid. Ang ilaw dito ay malabo. Nagsimula siyang lumakad. Ang kanyang boses ay mahina. Mama. Mama. Ngunit habang naglalakad siya, ang pinto sa likuran niya ay dahan. Dahang nagsara at isang malakas na tunog ang umalingaw sa tahimik na pasilyo. Klik. Natakot si Lila. Tumakbo siya pabalik. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit sarado na ito. Hindi niya kayang buksan. Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang boses ay maliit at nalulula. Mama. Mama. Ang kanyang iyak ay umalinglaw sa tahimik na pasilyo na tila walang sagot. Sa kabilang dako ng Sampaguita Resorts, si Matthew de la Cruz ay naglalakad sa kanyang karaniwang nightly inspection. 30 ng taong gulang, CEO ng De La Cruz Holdings. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalin, at ang kanyang presensya ay tila nagpapalamig sa hangin. Para sa kanya, ang Sampaguita Resorts ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang extension ng kanyang sarili, isang simbolo ng kanyang kontrol at kahusayan. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid, si Marco de la Cruz, 32 taong gulang. Si Marco ay gwapo, may ngiting nakakabighani, ngunit may malasakit at pagwawalang pahala sa kanyang mga mata. Mateo, bakit kailangan pa natin to ngayong gabi? May meeting pa ako bukas ng umaga. Reklamo ni Marco, abala sa kanyang cellphone. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Marco, ang isang negosyo ay hindi natutulog. Sagot ni Maitro, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. At lalo na ang isang resort na nagpapatakbo ng 24 na oras. Ang mga detalye ang nagpapanatili sa lahat ng bagay na gumagana ng maayos. Pero ang boring ng mga detalye, bulong ni Marco. Habang naglalakad sila, dumaan sila sa isang lumang bahagi ng resort na bihirang puntahan ng mga bisita, isang koridor na konektado sa hardin ng mga isda. Dito, ang ingay ng resort ay tila humina at tanging ang kanilang mga yapak ang naririnig. Bigla, may narinig si Mateo. Isang mahinang tunog, parang iyak. Naghinto siya, nilingon ng paligid. Anong problema, kuya? Tanong ni Marco, walang pakialam. Narinig mo ba yon? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim. Ang ano? Ang taol ng aso sa labas. Hindi. Iba yon. Nagpatuloy si Mateo sa paglalakad. Sinusundan ng tunog. Lumalakas ito. At ngayon ay malinaw na isang iyak ng bata. Isang iyak na puno ng takot at kalungkutan. Nakarating sila sa isang lumang pinto. Pinuksan ito ni Mateo. Taloob, sa madilim na pasilyo, nakita niya si Lila, nakaupo sa sahig, umiiyak at nakayakap sa kanyang manika. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Bata. Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na makakita ng bata sa lugar na ito, lalo na sa gabi. Si Marco, sa likuran ni Mateo, ay nagulat din. Saan galing yan? Nilapitan ni Mateo si Lila. Dahan. Uy, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Lumuhod siya
Ang kanyang mukha ay mas malumanay kaysa karaniwan. Nangatog si Lila, ngunit sa pagiging inosente ng isang bata, nakita niya ang kabaitan sa mata ng estranghero. Kapo ako, mama ko, bulong niya sa pagitan ng pad. Iyak. Marahan siyang binuhat ni Mateo. Ang maliit na bata ay tila gawa sa mga ulap. Ang kanyang bigat ay halos hindi nararamdaman. Habang binuhat niya si Lila, ang ulo ng bata ay sumandal sa kanyang balikat. At doon, sa likod ng maliit na tainga ni Lila, sa ilalim ng kanyang itim na buhok, nakita ni Mateo ang isang maiit na nunal. Hindi ito ordinaryong nunal. Ito ay hugis. Bituin. Ang tanda ng bituin. Ang mga salita ay tila bumulong sa hangin. Ito ay isang alamat sa kanilang pamilya, isang tanda ng purong dugo ng De La Cruz na sinasabing lumalabas lamang sa mga tunay na tagapagmana. Ang tanda ay nawala sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ngayon, narito ito, sa isang maliit na batang umiiyak sa kanyang mga braso, sa isang hindi inaasahang lugar. Ang mga mata ni Mateo ay lumaki sa pagkabila. Sino ang batang ito? Hindi nagtagal, isang nagmamadaling Elena ang dumating sa pasilyo, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Narinig niya ang balita mula sa isang kasamahan na may batang natagpuan. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Lila. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hilingon ni Lila ang kanyang mama at agad na inabot ang kanyang mga kamay. Pinuhat siya ni Elena mula sa mga braso ni Mateo, hinigpitan ng yakap. Tila hindi na niya bibitawan pa. Anak, ayos ka lang ba? Bakit ka lumabas sa stockroom? Ang sabi ko, huwag kang lalabas. Crap po ako, mama, bulong ni Lila. Pagkatapos ay nakita ni Elena ang dalawang lalaking nakatayo sa harap niya. Ang isa ay may seryoso, malamig na mukha, si Metro de la Cruz, ang CEO. Ang isa naman ay may gwapong ngiti, ngunit may kasamang pagwawalang. Ahala Marco. Ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Hindi ito maaring mangyari. Elena. Nagulat si Marco nang makita niya si Elena. Ngunit agad itong nagbago sa pagkamuhi. Anong ginagawa mo dito? At sino yang bata? Ang mga salitang yon ay tila mga suntok sa sikmura ni Elena. Huwag kang magkunwari, Marco. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding sakit. Siya ang anak mo. Tumingin si Marco kay Lila at pagkatapos ay bumalik kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Anak ko? Aba, Elena? Wala akong kinalaman diyan. Ilang taon na rin, di ba? Marami na akong nakasama. Simula noon. Bakit ako ang sisihin mo? Dahil ikaw ang ama niya. Sigaw ni Elena. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. 4 na taon na ang nakakaraan nang dumating siya sa Maynila. Mayroon silang maikling relasyon. 1 linggo. Pagkatapos ay isang gabing puno ng alak, isang pangako ng pag-ibig na hindi nangyari. Nang malaman ni Elena na buntis siya, tumakas si Marco, itinanggi ang lahat. Wala siyang natanggap na tulong, walang suporta. Iisa siyang nagpalaki kay Lila. Mateo, na tahimik na nakikinig sa kanilang pagtatalo, ay nakatingin sa nunal ng hugis. Bituin sa likod ng tainga ni Lila. Ang tanda ay hindi nagsisinungaling, at ang pagtanggi ni Marco, ang kanyang kawalan ng responsibilidad,
ay nagpakulo sa dugo ni Mateo. Alam niya, ang kanyang kapatid, ang kanyang mga kakulangan. Ama na, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig at may autoridad. Ang tanda ay nagsasabi ng katotohanan. Siya ay De La Cruz. Nagulat sina Elena at Marco sa mga salitang iyon. Anong sinasabi mo, kuya? Tanda. Anong tanda? Tanong ni Marco, nalilito. Hindi siya pinansin ni Mateo. Akatingin siya kay Elena at pagkatapos ay kay Lila. Ang mga mata niya, na karaniwan ay walang emosyon, ay may kakaibang kinang. Hindi kayo maaring bumalik sa kung saan kayo nanggaling. Ngunit, sir, nagsimula si Elena. Hindi ko tinatanong ang opinyon mo, putol ni Mayo. Kayo ay mananatili sa aking mansyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa batang ito at tungkol sa tanda na ito. At ikaw, Elena, ikaw ang magiging kasama niya. Kung magiging maayos ang lahat, magkakaroon kayo ng tirahan at seguridad. Kung hindi, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay matalin. Huwag mong subukang lokohin ako. Nabigla si Elena. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang offer ay tila isang panaginip seguridad, tirahan, isang pagkakataon, para kay Lila. Ngunit ang coldness ni Maitcho, ang kanyang paraan, ang pagpapahayag ng desisyon, ay nagdulot din ng pagdududa. Isang bitag ba ito? Isang uri ng pagsubok? Ngunit sa kanyang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang anak ay nasa kanyang mga braso at ang mundo ay tila walang awa. Opo, sir. Maraming salamat po. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ano? Kuya, hindi mo pwedeng gawin yan. Protesta ni Marco. Isang hamak na katulong at ang kanyang anak. Anong sasabihin ng pamilya, ng mga Alcantara? Kung ano man ang sabihin nila, wala akong pakialam, sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay nagtatapos sa lahat ng pagtatalo. Ito ang aking desisyon. At sa gabi ring iyon, sa gitna ng malakas na yak ng hangin, dinala ang ina sa De La Cruz Mansion. Ang mansyon ay isang higanting gusali. Ang mga ilaw nito ay nagliliwanag sa dilim, na tila isang pantasya na nagkatotoo. Ngunit para kay Elena, ito ay isang bagong mundo, puno ng pangako, ngunit puno rin ng mga lihim at panganib na hindi pa niya naunawaan. Sa loob ng marangyang kotse, habang ang mga ilaw ng Maynila ay lumalayo, niyakap ni Elena si Lila ng mahigpit. Ito ba ang simula ng o ang simula ng isa pang pakikipaglaban? Ang tiyak lamang ay ang kanilang buhay ay hindi na magiging pareho. Ang malaking pinto ng De La Cruz Hacienda ay bumukas ng marahan, nagbubunyag ng isang mundo na tila kinuma mula sa isang pelikula. Ngunit may kakaibang dilim na bumabalot dito. Sa labas, ang gabi ay puno pa rin ng tunog ng hangin at amoy ng sariwang ulan, ngunit sa loob, tanging ang malalim na katahimikan ng bumatiki na Elena at Lila. Ang hacienda ay isang obra maestro ng arkitekturang kolonyal ng Espanya. Pinaghalong mga elementong Pilipino na may malalaking arko, matatayog na haligi at makintab na sahig na gawa sa matigas na kahoy. Ang bawat sulok ay may mga antigong kagamitan, mamahaling sining, at mga bintanang salamin na sumasalamin sa malaking hardin sa labas. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, mayroong isang kakaibang lamig, isang kawalan ng buhay na pumupuno sa bawat silid.
Hindi ito ang init ng isang tahanan, kundi ang katahimikan ng isang museo. Huwag kang hahawak kahit ano, Lila, bulong ni Elena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng bata. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa halo ng pagkamangha at takot. Para sa isang taong galing sa squatter area, ang lugar na ito ay tila isang panaginip. Ngunit hindi ito ang uri ng panaginip na puno ng kaligayahan. Ito ay isang panaginip na may kasamang babala. Si Lila, na natulog sa buong biyahe, ay nagising nang makita ang loob ng mansyon. Ang kanyang malalaking mata ay kumukurap. Kurap habang tinitingnan ang paligid. Mama, ang laki naman, bulong niya. Palasyo ba ito? Hindi, anak, bahay lang ito, sagot ni Elena. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang boses ay tila manipis sa malaking espasyo. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Lila na mahigpit na humawak sa kanya. Kahit sa kabila ng karangyaan, ang lamig ng lugar ay tila pumupuno sa kanilang maliit na mundo. Isang matandang babae ang lumabas mula sa isang dilim na pasilyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang ngiti. Ito si Tita Remedios, ang kapatid ng yumaong ama ni na Metro at Marco at isang matriarch ng pamilya de la Cruz. Siya ay may suot na simpleng abito, ngunit eleganteng tila. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Ang kanyang presensya ay tila nagpapalamig sa hangin, mas malamig pa sa temperatura ng gabi. Kaya pala ito ang nagdulot ng gulo, sabi ni Tita Remedios. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding pagkapanuya. Ang kanyang tingin ay bumaba kay Elena, pagkatapos ay kay Lila, na parang tinitimbang ang kanilang halaga o kawalang. Halaga? Mateo, anong pinasok mo? Tita, alam mo na ang dahilan. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng babala. May tandaan nang bituin ang bata. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ngunit hindi tumugon si Tita Remedios kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Elena. Nanggaling ka sa probinsya, di ba? Lumapit ka sa mga mayaman, tapos na yon, inaangkin mo ang pangalan ng aming pamilya sa pamamagitan ng isang bata. Ika, walang hiya. Ikaw ay isang manghuhutot. Ang salitang iyon ay tumama kay Elena na parang sampal. Ang init ng dugo ay umakyat sa kanyang pisngi. Hindi po ako manghuhutot, ma'am, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ako po ay nanay, at ang anak ko ay walang kinalaman dito. Walang kinalaman? Halos pinaglayas na nga kayo sa inyong tahanan, at ngayon, dahil sa pagnanais mo sa pera, pinipilit mong ipasok ang anak mo sa aming marangal na pamilya. Hindi kailanman matatanggap ng mga de la Cruz ang ganito. Iginagala ni Tita Remedios ang kanyang tingin sa paligid ng malaking sala na parang ipinaaalala ang laki ng agwat sa pagitan ng kanilang mundo. Napakababa ng iyong antas. Walang lugar ang isang tulad mo sa tahanang ito. Ang pagiging de la Cruz ay hindi lamang pangalan. Ito ay dugo, dangal, at reputasyon. Tama na, Ita. Saway ni Mateo, ang kanyang tinig ay mas matalim na ngayon. Magpahinga na kayo. Sila ay aking pananagutan. Ngunit bago pa makalis si Tita Remedios, umarap siya kay Lila. Ikaw, bata, hindi ka ba marunong magsalita? Isang de la Cruz, ngunit walang galang. Si Lila,
na natakot sa matalin na boses ng matanda, ay lalo lang kumapit sa nanay niya. Matulog na po tayo, Mama. Bulong ni Lila. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa tagiliran ni Elena. Ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao. Ang hiya ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na dinurob sa ilalim ng paa ng matanda. Alam niyang ito pa lang ang simula. Inabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw. Ang balita tungkol sa pagdating ni Elena at Lala sa mansyon ng De La Cruz ay kumalat na sa buong Manila. Ang mga tabloid at social media ay init sa mga headline. CEO ng De La Cruz, may kakaibang bisita. Good digger, nagtagumpay, na ba sa mayaman? Ang tanda ng bituin. Ang bagong hiwaga sa pamilya De La Cruz. Ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Mula sa pagiging isang probinsyana, isang janitress, hanggang sa pagiging single mother, ay pinagsasamantalahan. Siya ay ginawang simbolo ng isang oportunista, isang babaeng gumagamit ng kanyang anak para makamit ang yaman. Ang mga larawan ni Elena na kinuha ng palihin kasama ang litrato ng malaking De La Cruz hacienda ay nagkalat sa lahat ng sulok ng internet at pahayagan. Sa mismong unang almusal sa mansyon, habang si Elena ay pilit na nagsisikap na makasanayan ang napakaraming kubyertos at plato sa mesa, isang bagong panganib ang sumulpot. Mateo, narinig ko ang balita. Hindi ko maintindihan kung bakit mo pinagbigyan ng ganitong babae, isang malumanayin, ngunit mapanuyong boses ang umalingaw sa sala. Lumitaw si Sofia Alcantara, isang babaeng may matikas na tindig, matatalin na tampok, at isang aura ng kapangyarihan na tila namanan niya sa kanyang angkan. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya, isang kilalang fashion icon, at ang dating kasintahan ni Mateo. Ang kanyang mga mata na nakatingin kay Elena ay puno ng paghamak. Sofia, hindi mo kailangan alala tungkol sa mga bagay na ito, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Paano ako hindi aalala, Mateo? Ang reputasyon mo, ang reputasyon ng pamilya De La Cruz ay nasa panganib dahil sa isang janitress na may anak. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao sa club, sa mga board meeting. Pinagtatawanan ka na nila. Tumawa si Sofia, isang malumanay at artipisyal na tawa, na tila nagpapahiwatig ng isang mas malalim na intensyon. At tingnan mo siya, alos hindi marunong humawak ng tinidor. Isa kang insulto sa aming mundo. Naramdaman ni Elena ang lahat ng dugo sa kanyang katawan na umakyat sa kanyang ulo. Pilit siyang ngumiti, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pasensya na po, hindi po ako sanay sa ganitong klase ng kagamitan. Sa aming probinsya, kutsara at tinidor lang ang ginagamit namin. Tumawa muli si Sofia, ngunit ngayon ay may halong pangungutya. O, nakakatawa naman. Ngunit alam mo, Elena, may mga bagay na hindi matututunan sa isang gabi lang. Ang klase ay hindi binibili, ito ay minamana. Ang bawat araw sa mansyon ay isang pagsubok. Kung hindi si Tita Remedios ang nagsasabi ng masasamang salita, si Sofia naman ang gumagawa ng mga sitwasyon para mapahiya si Elena. Minsan, sa isang hapunan na dinaluhan ng mga kaibigan ni Mateo, sinadya ni Sofia na magtanong ng mga bagay tungkol sa etikwete na alam niyang hindi alam ni Elena. Minsan naman, sila dyan niyang ipakita ang kanyang mamahaling alahas at mga danit na tila pinipilit na iparamdam kay Elena
ang kanyang kahirapan. Ang mga kasambahay at tauhan sa mansyon ay hati ang pagdingin kay Elena. Ang ilan ay may awa, ngunit ang karamihan ay may pagdududa. At ang ilan ay tila sumusunod sa yapak ni na Tita Remedios at Sofia na may halong pangungutya sa kanilang mga tingin. Si Elena ay naramdaman na parang isang ibon na nakulong sa isang ginintuang hawla. Mayroon siyang lahat ng materyal na kailangan. Masarap na pagkain, malinis na damit, isang malaking silid para kay Lila. Ngunit ang kanyang kalayaan at dangal ay tila nawawala. Ang bawat sulyap, bawat bulong, bawat headline ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding kahihiyan. Ang sakit ng hiya ay mas masakit pa sa gutom at pagod na nararanasan niya sa Maynila. Mama, bakit po ganoon sila? Tanong ni Lila, isang gabi, habang nakayakap sila sa malambot na kama. Bakit po galit si tita? Niyakap ni Elena ang kanyang anak. Pilit nang ngumiti. Hindi sila galit sa atin eh. Anak, marami lang silang iniisip. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Elena na hindi yon ang totoo. Galit sila at ang galit na yon ay nakakulong sa kanilang maliit na mundo. Sa loob ng ilang linggo, isipan ni Elena ang kanyang posisyon. Kailangan ba niyang manatili rito? Para kanino? Para kay Lila? Oo. Ngunit sa anong halaga? Ang kanyang dignidad, ang kanyang pagkatao. Kailangan ba niyang ipaubaya ang lahat ng ito para lang sa isang tirahan at seguridad na hindi naman punay na kanila? Isang hapon, habang naglalakad siya sa malaking haldin, naisipan niyang kausapin si Netyo. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilabas ang kanyang anak sa lugar na ito, bago pa man tuluyang masira ang kanyang pagtatao at ang inosente ng kanyang anak. Ngunit kinabukasan, habang papalapit siya sa opisina ni Maitio, natigilan siya. Narinig niya ang boses ni Maitio. Hindi ang malamig at may awtoridad na boses na nakasanayan niya, kundi isang boses na may pahiwatig ng kalungkutan. Napakaseryoso ng mukha ni Maitio habang nakatingin sa malaking bintana ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila nakikita ang nakaraan. Sir, kailangan ko nating mag-usap, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina. Hinarap siya ni Maitio, ang kanyang mga mata ay tila nagbago. Alam ko na kung bakit ka narito, Elena. Gusto mong umalis, di ba? Hindi makasagot si Elena. Nabigla siya sa pagiging direkta ni Maitio. Nauunawan ko, sabi ni Maitio. Huminga ng malalim. Hindi madali para sa iyo ang lahat ng ito. Pero bago ka magdesisyon, mayroon lang akong gustong sabihin sa iyo. Tungkol sa bahay na ito. Tungkol sa akin. Umupo si Maitio sa kanyang malaking mesa at itinuro ang isang litrato. Sa dingding isang litrato ng isang babaeng ngumingiti. Hawak ang kanyang tiyan. At kasama si Maitio nang ngumingiti rin. Ngunit ang ngiti ni Maitio sa litrato ay ibang. Iba sa ngiti niya ngayon. Ito ay puno ng buhay, puno ng pag-asa. Siya si Clara, sabi ni Maitio. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang bulong. Ang asawa ko. At ang anak namin na hindi na nakita ang mundo. Naramdaman ni Elena ang kirot sa kanyang puso. Ilang taon na ang nakalipas. Patuloy ni Maitio. Ang kanyang tingin ay nakatingin sa bintana. Tila nakikita ang nakaraan. Isang malakas na bagyo. Isang siyari ang lumubog sa gitna ng karagatan. Kasama si Clara. Buntis siya noon
8 buwan na. Gusto naming bigyan ng pangalan ng anak namin ng Estrella, bituin. Ngunit hindi na nila narating ang dalampasigan. Tumahimik si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatili sa labas. Mula noon, ang bahay na ito ay naging isang museo. Isang malaking lugar na puno ng alaala, ngunit walang buhay. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng kung ano ang nawala. Ang bawat tunog ay nagpapaalala sa akin ng katahimikan. Umaling siya kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pagkatapos dumating si Lila. Ang kanyang pagtawa, ang kanyang pagiging inosente, ang kanyang tanda ng bituin. May kakaiba siyang dala. Isang ilaw. Ang bahay na ito, na matagal nang malamig, ay parang nabuhayan muli. Kahit paano may asa pa rin. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Elena. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang ganitong bahagi ni Mateo. Ang Cold Zero, ang mayabang na may ari ng imperyo, ay isang tao rin na may malalim na sugat, isang kaluluwang nababalutan ng kalungkutan. Ang kanyang sariling sakit at pagkawala ay tila nagkonekta sa kanya sa Mateo. Hindi lang siya isang mayamang tao na nagbigay ng tirahan, kundi isang kapwa-tao na mayroong kalungkutan na katulad ng kanyang nararanasan. Ang kanyang galit at hangarin na umalis ay unting lumambot. Bago pa man makasagot si Elena, ang pinto ng opisina ay bumukas at pumasok si Marco. Ngunit hindi na siya ang dating Marco na walang pakialam at mayabang. Ngayon, may pahiwatig ng aalala sa kanyang mukha o marahil ng isang bagong diskarte. Kuya, Elena, sabi ni Marco, ang kanyang ngiti ay tila mas pilit. Nalaman ko ang tungkol kay Lila. Nais kong ayusin ang lahat. Gusto kong maging ama para sa kanya. Nagulat sina Elena at Mateo. Ang biglang pagbabago ng puso ni Marco ay tila hindi kapanipaniwala. Marco, matagal ka nang nagtago. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng damdamin. Oo, alam ko, kuya. Nagkamali ako. Pero ngayon, nakita ko si Lila. Siya ay aking dugo. At dahil sa tanda ng bituin na yan, kailangan kong tanggapin ang responsibilidad ko. Ayaw kong maging katulad ng mga taong nagtatakoy sa kanilang sariling anak. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Elena na may pahiwatig ng pangmumutya. Ngunit alam ni Elena ang tunay na motibo ni Marco. Hindi ito pagmamahal sa anak, kundi pagnanais na makontrol ang sitwasyon. Ang kanyang biglang pagbabago ay malinaw nagdulot ng pakikialam ni Tita Remedios at Sofia na gustong gamitin si Lila para mapabalsak si Mateo at makakuha ng pates sa kayamanan ng pamilya, pati na rin upang linisin ang reputasyon ni Marco. Ang susunod na araw, isang abiso ang dumating sa mansyon. Isang demanda. Ibinaglalaban ni Marco ang karapatan na alagaan si Lila. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Si Elena at Mateo, na hindi pa man tuluyang nakakahanap ng kapayapaan, ay muling itinulak sa isang pampublikong digmaan. Ang kanilang buhay, na sa wakas, ay tila may asa, ay muling naging sentro ng tsismis at kontrobersya. Ang dilim ng gabi ay muling bumabalot sa De La Cruz Hacienda, ngunit ngayon, ang dilim na iyon ay may kasamang malaking takot. Alam ni Elena na ang susunod na yugto ng kanilang buhay
ay magiging mas mahirap, mas masakit. Ito ay isang labyrinth na puno ng mga kaaway at kailangan niyang lumaban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang malaking, marmol na bulwagan ng Korte Suprema ng Maynila ay tila isang yelo na kaharian. Puno ng pormalidad, lamig, at isang nakatutulig na katahimikan na minsan lamang napuputo ng bulong ng mga tao at flash ng mga kamera. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagalagablag. Ngunit sa loob, isang anino ng pagkabahala ang bumabalot sa bawat mukha, lalo na kay Elena. Nakaupo siya sa bangko, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay magtasalubong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang hiya ay bumabalot sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan sa harap ng napakalaking sistema ng hustisya. Ngunit ang larawan ni Lila, ang kanyang inosenteng ngiti, ang kanyang malalaking mata, ay nagsisibing isang kalasag, isang apoy na nagpapanatili sa kanyang katatagan. Sa kabilang banda, nakaupo si Marco de la Cruz, ang kanyang abogadong ari ng pangalan ay nagsasalita ng may kumpiyansa. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila naglalayong bumasag sa bawat buto ng kredibilidad ni Elena. Si Marco mismo ay nakaupo, nang nakataas ang noo. Ang kanyang pinunasuit ay tila isang baluti ng karangalan, ngunit sa mata ni Elena, ito ay isang maskara ng pagpapanggap. Sa likod niya, si Tita Remedios ay nakaupo ng seryoso, ang kanyang mga mata ay matalin, at sa tabi niya, si Sofia Alcantara ay mayroong nakanising tingin, tila nagtatama sa bawat sandali ng paghihirap ni Elena. Ang abogado ni Marco ay nagsimulang magpakita ng mga ebidensya o mga katibayan na pinagsama. Sama mula sa mga tabloid at social media. Mga artikulo na naglalarawan kay Elena bilang isang gold digger, isang oportunista. Ang aking kliyente, si Marco de la Cruz, ay nagmamalasakit sa kapakanan ng bata. Ang kanyang ina, si Miss Elena Rodriguez, ay hindi nagmula sa isang matatag na pamilya, walang sapat na pinansyal na suporta, at nakatira sa isang kapaligiran na hindi angkop para sa isang de la Cruz. Ang bawat salita ay parang suntok, bawat panunuya ay parang kutsilyo na dumudugo sa kanyang dignidad. Pinilit ni Elena na kalmado ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga kamay ay naninginig. Sa isip niya, tiningnan niya ang mga taon na pinagsikapan niyang buhayin si Lila ng isa, ang bawat patak ng pawis, bawat patak ng luha, bawat gabi na pinagsaluhan nila ang isang maliit na kumot sa malamig na sahig. Hindi po pera ang sukatan ng pagiging ina. Bulong niya sa sarili, ngunit ang kanyang tinig ay nalulunod sa ini ng hukuman. Sa isang pagkakataon, nang tanungin ng abogado ni Marco si Elena tungkol sa kanyang kakayahan bilang isang ina, halos sumabog na siya. Kaya ko pong ipaglaban ng anak ko. Mas marangal akong ina kaysa sa isang ama na tumatakol sa kanyang sariling dugo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, pinigilan siya ng kanyang abogadong tinulungan ni Mateo, isang matandang abogado na may mabait na mukha. Miss Rodriguez, kalma po. Nasa likuran ni Elena, si Michael de la Cruz ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking bato sa gitna ng unos, kalmado, ngunit may pahiwatig ng nagbabadyang kapangyarihan. Tiningnan niya ang buong courtroom. Ang kanyang mga mata ay matalin, tila sinusuri ang bawat galaw ng abogado ni Marco. Alam niya na ang laban, na ito ay hindi lamang para kay Lila, kundi para rin sa katotohanan. Ang kanyang puso,
na matagal nang naging yelo dahil sa pagkawala ni Clara, ay tila unting lumalambot sa pagmamalasakit niya para kay Leila at Elena. Nang dumating ng oras para sa panig ni Elena, tumayo si Matthew. Ang kanyang lalaw ay mabagal at may awtoridad na nagdulot ng isang bulong sa loob ng bulwagan. Inoong mo kong, mayroon po akong gustong ipakita sa korte. Nagulat si Marco. Kuya, anong ginagawa mo? Ngunit walang pakialam si Matthew. Inilabas niya ang isang maliit na diltayes. At sa loob ng bulwagan, pumalingawang boses ni Marco. Anak ko? Aba, Elena, wala akong kinalaman diyan. Ilang taon na rin, di ba? Marami na akong nakasama simula noon. Bakit ako ang sisihin mo? Ang boses ni Marco ay malinaw, puno ng paghamak at may halong tawa. Ang bulungan sa loob ng kote ay lumakas. Si Marco ay namutla, ngunit hindi pa doon natatapos. Umalinaw muli ang boses ni Marco, mas malinaw ngayon. Tila uusap sa telepono. Oo, tita, naiintindihan ko. Kailangan nating gamitin si Lila para magkaroon ako ng leverage kay kuya. Hindi ako papayag na ang lahat ay mapunta lang sa kanya. Siya ay aking dugo at karapatan ko rin ang share ko sa mana. Ang katahimikan ay bumarot sa bulwagan, mas matindi kaysa kanina. Si Marco ay nakatayo ng tulala, ang kanyang mukha ay namumutla. Si Tita Remedios ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay dilat sa pagkabigla at takot. Si Sofia, na kanina'y mumingiti, ngayon ay naglabas ng isang matalin na hininga, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Ang kanyang mga plano ay nabunyag. Ginoong hukom, sabi ni Matthew, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding kapangyarihan. Ang recording na ito ay nagpapakita ng tunay na karakter ng aking kapatid. Ito ay patunay ng kanyang pagtalikod sa kanyang anak at ang kanyang masamang balakin laban sa aming pamilya, kasama ang tulong ni Tita Remedios at ni Sofia Alcantara para sa pera at kapangyarihan. Ang desisyon ay mabilis at walang aalinlangan. Si Elena ang nagwagi sa kaso. Ang hukom ay naglabas ng hatol na pabor kay Elena, iginawa ng ganap na karapatan sa pag-alaga kay Lila. Ngunit higit pa roon, ang hatol ay may kasamang matinding pahiwatig laban kay Marco. Ang korte ay nagpasya na Marco de la Cruz ay walang karapatang maging ama kay Leila Rodriguez, batay sa kanyang pagtalikod sa responsibilidad at sa kanyang masamang hangarin. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang nakakasira sa kanyang reputasyon, kundi sa dangal ng pamilya de la Cruz. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Si Marco ay naging sentro ng iskandalo. Ang kanyang pangalan, na minsay simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay ngayon ay nauugnay sa kahihiyan at pagtataksil. Nawala ang kanyang karapatan sa mana, ang kanyang buhay panlipunan ay nagaho, at ang kanyang karera ay tuluyang gumuho. Si Tita Remedios at Sofia ay naharap din sa matinding pagtuligsa. Ang kanilang mga pangalan ay nalagay sa pahina ng mga balita na may kasamang malaking titik ng kahihin. Ang kanilang mga plano ay nasira. Ang kanilang mga sarili ay naging biktima ng kanilang sariling kasakiman. Para kay Elena, ang tagumpay ay may halong pait. Oo, nanalo siya, ngunit ang kanyang pagkatao ay muling pinagpistahan ng media. Gayunpaman, sa kanyang puso, alam niya na ginawa niya ang tama. Niyakap niya si Lila nang mahigpit nang magkita sila.
nanalo tayo. Anak, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan at ginhawa. Lumipas ang ilang taon. Ang De La Cruz Hacienda, na minsan ay isang malamig at walang buhay na muso ng alaala, ay dahang nagbago. Hindi na ito isang lugar ng kalungkutan, kundi isang tahanan na puno ng buhay at pagmamahalan. Ang tawa ni Lila ay umalingaw sa malalaking bulwagan. Ang kanyang maliit na mga yapak ay nandudulot ng isang uri ng musika na matagal nang nawala. Si Lila, ngayon ay 8 taong gulang, ay isang masigla at matalinong bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Siya ay lumaki sa pagmamahal at pag-aalaga nina Elena at Mateo. Kung dati, ang hasyenda ay para lang sa mga matatanda. Ngayon, mayroon itong mga laruan, mga aklat, at mga lugar kung saan maaring maglaro si Lila. Ang malaking hardin na dati seryoso ay ngayon ay puno ng mga bulaklak na inaalagaan ni Elena. Si Mateo, na minsan ay isang malamig at walang emosyon na CEO, ay nagbago ng malaki. Ang kanyang mga mata ay mas mainit. Ang kanyang ngiti ay mas madalas. Siya ay naging isang tunay na ama para kay Lila. Ang bawat kumada, siya ang naghahanda ng almusal ni Lila. Bawat gabi, siya ang nagbabasa ng kwento sa kanya bago matulog. Kung dati, ang kanyang oras ay nakalaan lamang sa negosyo, ngayon, si Lila ang kanyang prioridad. Atay, ang tawag ni Lila kay Mateo, isang salitang puno ng pagmamahal na tila nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan ni Mateo. Ang relasyon nina Elena at Mateo ay lalong lumalim. Mula sa pagiging amo at tauhan, naging magkaibigan sila. Pagkatapos ay naging pamilya. Nakita ni Elena ang tunay na Mateo. Hindi lang ang mayamang CEO, kundi ang lalaking may pusong puno ng pagmamahal, ng pagmamalasakit. Nakita naman ni Mateo ang tunay na Elena. Isang babaeng matapang, mapagmahal, at may integridad. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagsimula sa init ng pag-ibig, kundi sa lamig ng pamilya at ang init ng pagmamalasakit. Sila ay nagiging magkasama sa bawat hamon, bawat tagumpay. Ang mga cute moments nila, ang pagbabahagi ng mga responsibilidad, ang pagtingin sa isa't isa na may pag-unawa, ay nagpatunay na ang kanilang relasyon ay higit pa sa anumang material na bagay. Isang araw, sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang anino ang bumagsak. Si Lila, na masigla sa buong umaga, ay biglang nanghina habang naglalaro sa hardin. Natumba siya. Ang kanyang mukha ay namumutla. Lila. Anak. Sigaw ni Elena. Agad na tumakbo sa kanya. Dinala siya agad sa ospital. Ang mga doktor ay nagdududa, ang mga test ay sunod. Si Elena at Mateo ay naghintay ng may pag-alala. Ang kanilang mga puso ay pinupuno ng takot. Ang kanilang mga isip ay nagdarasal. Lins Rodriguez, Mr. De La Cruz. Sabi ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang inyong anak, si Lila, ay mayroong aplastic anemia. Napatulala sina Elena at Mateo. Aplastic anemia. Ano po iyon? Dok? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang maraw po niya ay hindi na nakakagawa ng sapat na blood cells. Malubha po ang kondisyon niya. Kailangan po niyang sumailalim sa
marrow transplant sa lalong madaling panahon. Ang mundo nina Elena at Mateo ay tila gumuho. Ang kanilang anak, ang ilaw ng kanilang buhay, ay nasa panganib. Sumunod ang mga linggo ng paghahanap sa donor. Sila ay tumakbo sa bawat ospital, sa bawat organisasyon, nagdarasal na mayroong maging tugma. Hanggang sa dumating ang resulta. May nakita po kaming potential match, sabi ng doktor, ngunit, sino po, Dok? Sino? Tanong ni Elena, ang kanyang asa ay muling nagdiliyag. Si Marco de la Cruz po, sabi ng doktor. Ang pangalan ay umalingaw sa kanilang mga tenga, isang malupit na biro ng tadhana. Ang lalaking nagtaksil sa kanila, ang lalaking nagdulot ng labis na sakit, na yon ang tanging asa para kay Lila. Mateo ang unang nakabawi. Hanapin ninyo si Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas ngunit puno ng kailangan nating hanapin siya. Ngunit si Marco ay matagal nang naglaho. Matapos ang iskandalo, nawala siya sa mundo ng mayaman. Ang kanyang pangalan ay nakalimutan, ang kanyang buhay ay gumungo. Si Elena, na may pusong puno ng pagdurusa, ay nagpasya. Kailangan niyang hanapin si Marco. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang hiya, ang lahat, ang kanyang galit, para sa kanyang anak. Pinuntahan niya ang dating tirahan ni Marco, ang kanyang dating opisina. Wala. Sa huli, sa tulong ng mga detective na inupahan ni Mateo, natagpuan nila si Marco. Hindi na ito ang Marco na mayabang at mayaman. Nakatira siya sa isang maliit, madilim na apartment sa isang liblib na bahagi ng syudad. Ang kanyang mukha ay puno ng pasakit at kapaidan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang dating karisma ay pinalitan ng isang balabal ng pagkabigo at iisa. Ang kanyang dating kinang ay naglaho. Ang kanyang mga damit ay luma at kupas. Tila siya ay isang anino ng kanyang dating sarili. Nakatayo si Elena sa harap niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik. Ang galit ay muling sumiklab. Ngunit nakita niya ang mukha ni Lila sa kanyang isip, at ang galit na iyon ay pinalitan ng matinding pagmamahal. Lumuhod si Elena sa harap ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang dignidad ay inialay niya sa paanan ng lalaking minsan nang nagwasak ng kanyang buhay. Marco, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ka ni Lila. Ang anak mo, may sakit siya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Tiningnan ni Marco si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Bakit ko gagawin yon? Matapos ninyong sirain ang buhay ko, ngayon, lumalapit kayo sa akin. Hindi ito tungkol sa akin, Marco, sabi ni Elena, ang kanyang luha ay patuloy na umaagos. Ito ay tungkol sa buhay ng anak mo, ang sarili mong dugo. Handa ka bang hayaang mamatay ang sarili mong anak? Dahil sa galit mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco. Parang isang malakas na suntok.